magandang hapon. This is it, go. Hi guys, magandang hapon po sa inyo lahat. At sana ko nakakain na kayo. Ako hindi pa eh. Okay lang yan, DJ. Ayun. Simulan na mo tayo. Simulan na po natin ito. Siyempre, yung mga katanungan po natin ay magmumula sa inyo mga kapamilya. Nandito tayo ngayon sa Dong 1 for our grand presto ng Most Wanted concert ng phenomenal star natin, of course, Daniel Padilla. Ay, pengin naman akong baka may package dyan. Okay, first question goes to Mami Jo. Mami Jo. Hi, congratulations, Daniel. Oo. Siguro I'd like to ask, kasi this is going to be not your first time, meron ka ng sariling tatak sa industriya, meron ka ng brand, at kilalang-kilala. You are really most wanted. Siguro, ano pa yung mga kanta na gusto mong isama sa concert, tsaka gusto mo pang i-offer aside from what you already know and what has been offered to you? Ayun, ayun ate, sa concert kasi mostly mga kakanta yung galing sa album. So, lalabas din yun sa kasabay ng concert. At yung mga kantayin ko medyo puro luma. Dahil yun naman talaga ang music ko. So, yung concert ngayon hindi siya masyadong, parang hindi kagaya ng one show. Ngayon medyo tayo. Baka tayo. Kunyari crooner ako. Mas confident ka na ba sa... Actually, yung music hindi pa crooner na parang Sinatra. More on Motown. More on Motown jazz na. Ngayon ba mas confident ka na sa genre ng music mo? Because everybody loves you already with the type of voice, type of songs that you do, everything actually that you do. Ako naman, music ko naman ever since is parang mga luma talaga. Hindi naman talaga ako hindi masyado ng bago. Siyempre, depende rin kung maganda yung music, diba? Pero more on luma talaga ako, yung music ko. So, tanong kung confident, hindi ako ganun confident. Siyempre, ito pa rin yung taba, pressure ako siyempre. Hindi naman ako pumasok sa industry parang maging concert king. So medyo bago pa rin sa akin lahat. Tuwing nagko-concert ako, like, may pressure pa rin ako, kinakabahan pa rin ako. So, diba, next week na, gusto ko nga mawala eh. De, pero excited din ako dahil syempre marami na naman tayong mapapasaya na tao. At para kasing yung concert hindi lang siya parang makapapanood ako. Parang sama-sama ng lahat yun. Diba, sama-sama yung mga supporters, yung mga artista. Saka abot kamay ng mga artista. So, excited din ako dahil. Meron ka ba gagawin dito sa Most Wanted na hindi mo pa nagawa dun sa first two concerts? Magseryoso. Hindi, bakit ngayon, seryoso ako. Seryoso ako. Kasi last time, seryoso naman. Pero hindi ganun ka seryoso. Ngayon medyo seryoso naman. Ayan, maraming salamat kay Mami Jo. Thank you so much, Mami Jo. Sabi nga po, ang concert doon na ito, very intimate this time. Sabi nga, di ba, may pagka-crooner. Talagang, ito yung concert feel na talaga yung ipapakita this time. Medyo malayong-malayo dun sa mga nauna. Pati yung, I think, yung setup, di ba, Mars? Oo, ayan. Next question, kayo po magkagaling. Magtanong po tayo, ayan, sa ating friend, the vlogger, sa Kumagkaw. Oo, di ba? Hi Daniel, good afternoon. Kamusta ka na? Yung concert mo, of course, people would really expect you'll sing. But are you also gonna dance this time? Wala akong planong sumayaw, tol.
Pero depende, pag naramdaman natin dun sa stage. Wow. Okay. And will Catherine be participating this time? Or you don't know yet? Hindi ko pa alam. Might be a surprise. And I'm Pwede spoiling. natin sabihin surprise na lang. Kasi gusto niya, trending kasi gusto niya, ayaw niya mag-perform sa mga ganun. Gusto niya mag-audience natin. Gusto niya manood na. To watch. Ayaw niya na nakakanta rin siya. Kumbaga gusto niya mapanood na. Okay. And also with your mom, since of course she has participated in the show previously, yeah. Kamusta ang pag-support niya sa'yo this time na magka-concert ka ulit? Siyempre excited din si Ernie. Excited din, lagi naman yung excited pag yung mga ganun. Dahil yun ang number one tuwa sa mga ganito. Happy sa nanay mo yun. So, yun ang excited siya. At baka kakanta rin, baka i-surprise din ako ng mga to. Baka naman natin. Nakakapag-practice ka pa ba? Kasi syempre, I know you are very busy. But do you have rehearsals na rin ba? Isa din yung dahilan kaya kinakabahan ako lalo ngayon. Hindi pa ako nakakapag-masyadong rehearse. Pero hindi naman problema. Okay, I'm sure good luck din yan. And thank you. Salamat. At syempre, susunod kong magtatanong, nasa likod, Manay Ethel Ramos. Ayan. Ayan si Manay Ethel sa likod, beach. Ayun, nandun. Hi, Nay. Danger. Gusto ko malaman, bakit mistake mo pinaalam sa Manila na magkakaproducer ka? Late po? Sina Vice Ganda at Miss Limas. Lalo na si Alex, 2 months. Bakit this late? Naniniwala ka bang kakayanin yung huli ng nila? Hindi natin alam, Nay. Okay lang din naman ako kumanta sa konti ka. Last time, ang sa'yo yung ticket. Hindi ko po alam na, hindi ako yung nag-guilty. Kayo ba nagkanta? Ano na? Ha? Hindi ko alam na sinasabi niya. Pero ano na, hindi naman late yung promotion. Maaga naman yung promotion, late na yung press ko. Dahil nga, di ba nagkatuloy-tuloy sa kanya. Baka hanggang sa itaas ay sobrang tao, ay hindi tuloy. Ano po? Para hanggang mapunit. Nagkaroon mo ng hanggang hindi, pati dyan hanggang hindi. Manay SRO. Ano daw? Hanggang sa kanibungan, magkaroon ng tao, hanggang pictures lang tuloy. Ang tao, sa dami Nasa, ano na lang tayo, Mami? SRO na lang po, standing room po. Yun na lang po ang binibenta natin. Ngayon na, sinong director mo? Mr. M pa rin mo. Ang aking itay. And how many songs do you intend to, Maybe mga 14 eh. 14 years? Ngayon nito, gusto ko tanong Sa si Sabi. pamilya. Sabi na, Ginagawa akong superhero ng mga tao. gusto ko daw i-enumerate sa amin kung sino ang nag-guest. Ay, gusto niyo po bang malaman? Gusto niyo po ba? Sige. Ito, kasama po namin, kasama ko dito si Casey Tandinan, si Nyoy Volante, si Sir Nyoy Volante po. Si Morissette, kasama rin natin, nung nakasama ko sa si Edgar Allan din po, yung gumaya sa akin sa your face. Yung magaling na taong kasama ko po yun. Yung Harana Boys, sila Brian, kasama ko rin. Si Kyla po, kasama ko po, tsaka si Mr. Pure Energy Gary. Ang mga mo. Surprise yun, ha? Surprise. Oo. Kakantang na lang yun. Ito si Salve Asis. Ito na ulit si Dali na po. Si Janice Navida from Bulgar, editor natin. Grabe din yan, SRO din ang press ko. Oo. Daniel,
curious lang ako kasi ngayon, kasabay ng concert mo, nagka-teleserye ka, di ba? How do you budget your time? Paano mo din organize yung schedule mo? Na syempre pag may mga rehearsals kang kasabay, di ba pag mag-concert dapat at least relax ka, hindi ka nakakasira ng boses. Oo naman, di ba? Nakakasira talaga ng boses yun. So paano? Ano ginagawa mo? Nag-leave ka ba muna kayo sa taping? Sana, believe nila ako. Kasi hindi naman ako superhero, di ba? So yun, pinakausapan daw may Monday taping pa rin ako. Tapos Saturday na yung concert ko, di ba? Hindi ko alam. Hindi, kaya naman natin yun. Kaya naman. Yun sa oras na yun naman. Kaya hindi naman ako yung budget. Ako lang sa paalala lang ako. Kasi napabudget nila tapos nakakalimutan nila. Kaya kakalipitin ko may concert ako So may cut-off time ka ngayon? Oo naman. At nasusunod naman. Until what time? Kasi kanina 6 a.m. Basta pag nagano na ako, 48 hours dapat ako. Ha? 48 hours? Dalawang araw. Hindi, hanggang 2 a.m. Ha? 2 a.m. Pakap na. 2 a.m. Pero kanina 6 a.m. ka na raw nakauwi. Oo, kasi galing pa kami sa Sambales. 3 hours and 3 and a half. So, 6 a.m. ako naman. Kaya pasensya na ako medyo na dito. Pero nakapag-rehearse ka na for the concert? Oo, ngayon daw. Diretso? Nagulat siya, di ba? Nagulat ka na rin ba? Sabi Asin. Baka unahin ko muna yung tulog. Kasi mahirap din kumanta ng tulog ko sa kong boses ko. Hindi ka pa kinakabahan, Daniel, kasi nga lapit na tapos parang hindi ka pa nakapag-rehearse. Ano bang mga pasabog ang makikita ng fans? Masabi, iba to sa ginagawa akong dalawang concert. Iba to. So, surprise, sabihin ko surprise. Sabihin ko daw surprise. Hindi, iba talaga. Sobrang iba to sa, mas kumbaga sa pangako, mas mature din tong concert. And confident ka naman na by Saturday may boses ka pa? Kung ano lang yung kumanta kayo. Yun ang plano. Yun dapat yung mangyayari. Sana masunod yun. Grabe. So Monday, ang last taping mo, then puro rehearsals. Ipapahingayin naman nila ako. Kaya nakita na ng tayo. Super. Next question ko din yan. Kasi ngayon, although kayo yung kinoconsider as the #1 love team in Philippine showbiz, maraming sumusunod sa yapak nyo like JD and Blisken. Pero ang parang pinagsasabong kayo ay ng Blisken. Honestly, do you feel or do you see Enrique as a threat to your title as team? Wala naman akong competition kahit kanina. Lahat naman yung kaibigan ko. Sa Enrique, kaibigan ko. Bakit mga talagang simula pa na ako sa Princeton yan ang naging kaibigan ko. So, sa industriya wala namang kailangan i-competition kung komportable ka naman at sa sarili mo. Tsaka hindi mo kailangan i-competition ng mga bagay. Lahat yan sa trabaho mo. So, hindi ka natatakot na darating yung time na parang magsasawa ang tao sa kung anong ginagawa mo? Or what do you do to improve yourself? Siyempre mo nung normal lang nagsasakaya. Wala naman tayo magagawa. Pero mas maganda ka dahil laging mayroon tayong bagong pinigay. At ako naman kayo man ang pumapayag ng puro pare-pareho ng ginagawa ko. Gusto ko laging may bago. So, yun naman. Like, ano yung mga bago? Lahat. In terms of acting, lahat. Yung sa pagpipilit sa pagkanta sa akin, diba? So may pilitan ba? Pinagalingan ko din kunwari yung pero dito sa album na to ay talagang iba to sa lahat ng ating
Dito sa album mo, Daniel, last question ko na. Anong song pwede mo i-dedicate kay Catherine? Meron ba? Pwede. Morning Girl. Morning Girl. Bakit Morning Girl? Mas maganda ba siya sa morning? Ano? Okay, napakinggan mo na lang. Kung bakit? Ando na yun. Ando na yun. Okay, thank you, DJ. Thank you, Good Ate. luck. Maraming salamat.